Hello, magandang gabi sa inyo lahat. So shoutout tayo no dun sa ano natin, videos natin kagabi. Shoutout kay Braille Jovan Gamiao. Hello. Magandang gabi. Sabi ni Sir Cholo Rocales, so naka-zoom yung picture. Alin pong picture? Yung sa ano, yung may duwende, yung ba yun? Ano tong safety standard na sinabi ni Sarapi Medina? Ano yun? Why you should never stand under lifted heavy load. Ah, sige, titingnan ko to, sir. Ano ni Sarapi Medina. Sabi ganun ni Renante Avila, kung duwende ngayon, ba't sa araw nagpapakita hindi sa gabi? May oras pa ba ang pagpapakita ng ng duwende? Sabi nga ng timestamp 53, naalala ko po kasi yung sinabi ni Ponggoy. Dahil sa ginawa niya yung wika, I have a plan. Ano pong purpose niya? Hindi niya naman po dinitalye purpose niya sa plan. Gaya din po ng ginawa mo, Sir Nurse Bungo, na experiment mo sa investigation mo na nakahang pa sa atin kung ano ba yung plano niya. Para yung napaisip ka, bakit nag-forward ako ng video, ano ba connect nito sa pinanood kong video ni Sir Ponggoy. Timestamp 603. Napatanong ka po dyan, ano ba yung pinorward kong video, tapos sinagot mo din naman po timestamp. Dahil discuss yung duwende sa video ni Sir Ponggoy. Yay, buti na gets mo po. May revelation po sa video niya. Video na yan, para na din po mas lalo maging aware na wag agad auto paniwala agad. Diba po? Purpose para hindi porket nakita na or narinig pa nila, nakipag-usap pa daw kasi masyadong mahaba to. Shout out Sir Wishart Star. Ano ba tong video na pinasa mo na to? Yung kamay ni Ponggoy. Next. Sabi ni Sir El Jaco, duwende ni 88 boses lang. Di niya kayang gumawa ng duwending tao. Uy, gumawa na! Sir El Jaco, yung nag-Superman? Hindi mo na alala yun, ano? Gumawa na. Kaya lang, mukhang peke talaga. Yung natumba, tapos nag-Superman, nagawa na ni, ni 88. Hindi niya na inulit. Hindi niya na inulit yung duwende. Yung bigla nag-Superman. Sana ba yung, yung, tingnan nga natin yung duwende na yun. Hindi ko nga na makita kung nasa na yung video na yun. Dinilit na yata ni 88 yun eh. Linyo Superman. Wala eh, hindi ko na mahanap. Basta, gumawa, nasa FB ko yon, hanapin yung video sa FB, yung duwende na yon. Yung biglang nadapa, tapos biglang nag-Superman. Inattempt niyang gumawa ng linyo, kaya lang mukhang peke talaga. Hello, Sir Glenn Kabangbang. Hello. Sabi gano'n ni Ton Arsiaga, yung duwende daw sa bubong, optical illusion yan. May source of light, kaso, may source of light kasi, so parang magiging effect niya, parang projector na nakatutok sa dingding. Yun naman sa duwende, sa punso, may nag-debunk na niyan. Tarpaulin daw yan. Na nakasampay tapos medyo nakatupi. Tarpaulin pala yun. Akala ko tunay na tao. Diba? Ang nakakaano nito, ito yung, kung tarpaulin yun, nakakalungkot dun sa video kasi na yun. Sinasadya talaga nung nakakuha na duwende yun. Kasi kung tutuusin, let's say may na-capture kang isang video doon, iimbestigahan mo na yan eh. Dito ko nakuha yung video, titingnan ko ano ba yung nakikita dito. Dapat makikita na yun eh, kung tarpaulin man yun or ano. Kaya lang hindi niya ginawa yun, mas sinakyan niya yung nagsabi na duwende daw yun. Na kung duwende man yun, ba't ang layo-layo nun? Diba?
Sabi gano'n ni Erlyn daw Balatukan, good Monday daw. Sabi niya. Hello, ma'am. Hello, Sir Cody Cole Travers. Sabi gano'n ni Boy Tigasin. Ginagago naman tayo sa unang video eh. Grade 1 pa lang ako, alam ko na yan. Yung mangkok. Yung may mga glass na ano dyan, once in your life naranasan nyo yun. Yung may mga glass na na tawag dito, may glass na lamesa. Sabi gano'n ni Sir Cordapio, baka taong tumatay lang na sa sagingan. 'Di ba? Sabi ni Super Kahel, panisyan ko kay Ghost Hunter 88, sana ma-react mo boss yung walking challenge ko, medyo creepy sa FB. Sundan niyo ako ng link. Ha? Link. Para mabilis na makikita natin yung video. Link po. Hello, Ma'am May Malagenya. Sabi gano'n ni UPS, maski ako ranas ko na yan. Oo, tama, Lods. Basa yung puwet ng mangkok. Yung duwende sa bubong, anino yun ng taong dumadaan sa labas. Hello, Sir Neil Lester, Sir Martsan, hello. Hello, Sir Demso Uano. Hello po. Sir Momong, hello. Sabi gano'n ni Thin Crust Pepperoni, saktong ingay yung toko sa kisame namin nung sa mangkok portion. Nyemas naman, nung araw 96 or 97, may kasambahay kami na nakita daw ng duwende sa likod ng bahay. Mukhang umiskip na naman. May kasambahay kami na nakita daw ng duwende sa likod bahay namin. Fast forward, walang duwende or multo sa bahay namin. 1 week or 2 weeks, madalas ako lang tao sa bahay. Ayan, toko or uwak na bahay sa kisame namin. Buisit, sayang, wala na kaming kontak. Ang alam ko, taga Puerto Galera sila Ate Luz. Sabi ko ni Grey Lives Matter, may Shilo. Shilo daw. Sabi gano'n ni Sir Mark, MRK, hindi siya pwede. Tao siya talaga. Pero baka sabihin nyo, bakit ganun yung mukha? Dahil gumagalaw yung tao that time. Pag gumalaw ka, biglang nakuha na ng camera. Medyo parang nade-deform yung image mo na rumiristro. Oo, diba? Depende kasi sa shutter speed yun eh. Pag mabagal din yung shutter speed, may stretch yung mukha ng tao. Mga tao, sabi ni Comic PH, mga tao yan na nasa bubong ng kapitbahay. Silhouette lang na, nga, yun sinabi doon sa video. Hello, Lito Lobo. Baka unggoy yata ang picture. Sabi ni Jerome Salas, yung duwende nakuhanan sa may punso at nasa tabi ng saging, palagay ko halaman yun, sir. Kasi parang may mga dahon siya eh. Masdan mo yung bandang ulo na parang dahon yung buhok niya. Sige, tingnan ko nga uli. Hello, Sir Jonathan Eugenio. Sir Rapi Medina, Sir GC719. Ma'am Kopi ko! Ma'am Kopi ko! Pasigaw daw eh. Innocent Zero, sabing ganun. Andiyan na naman yung supporter ni Sir Ponggoy. Shoutout sa'yo, Innocent Zero. Next video tayo. Ito doon sa doon sa may kay Ponggoy Defender. Sabi nga ni Braille Joban Gamio, gandang umaga din. Sabi nga ni Angelo Cruz, Kuya B, nagtataka ako bakit puro trading ads at nasa 5 minutes pero tinatapos ko naman, pero yung iba skip. Hindi ko alam hindi ko naman, actually hindi ko nga nilalagyan, basta kung ano lang upload ko, ano lang yung ads na nandyan. Hindi ko rin naman kasi control yung ads eh. Yung iba nilalagyan nila, ako diretsong upload lang ako, hindi ko na inaano yung ads. Kung ano na lang ibigay sa akin, yun na lang. Sabi ko ni Boss Bry Official, tingin ko kamay yun ang kasama niya. Idinaan yung kamay dun sa ilaw. Ginagawa namin yun. Ito yung sa video ni Sir Ponggoy,
Ginagawa namin yan sa mga videos namin sa weddings. Kaya nga malaki at medyo blurred yung shadow kasi malapit yung kamay sa ilaw. Hello, Ma'am May Malagenya. Sabi gano'n ni Sir Neil Lester, uto-uto ka daw bro. Sabi, tanga talaga. Yan, yaan mo na yan idol, sila mapapaya kasi mali na nga yung sinusuportahan, pinagtatanggol pa yung mali. Sino nagsabing uto-uto daw ako? Ano namang yung kinauto ko? Ako yung uto-uto. Hello UPS, Sir, Ma'am Erlinda Balatukan. Sabing gano'n ni Sir Alejandro Rojas, Sir, tanong ko lang bakit kaya gumagawa ng ganyang kapalpak si Ponggoy? Napanood ko yung reaction video kay Ponggoy, yung topic na satire. Bakit hindi niya pinulido kung mamimeke pala siya? Magaling naman siya sa cut to cut. Dapat gano'n na lang ang ginawa niya. Ganito kasi yan. Pag nag-cut to cut siya doon, found out na yung technique na yun eh. Found out na yung technique na ni Ponggoy na yon. So, kailangan niyang gumawa ng iba. Yung paglitaw ng kamay sa bintana, hindi pwede kasi sa cut-to-cut yun. Kasi kailangan ng presence niya doon sa frame ng video. Kailangan nakikita siya doon at the same time may kamay. Hindi pwede. Lahat na nangyari doon, hindi pwede kasing cut-to-cut eh. Yung lumipat yung laruan, yon cut-to-cut yon. Pwede. Kasi ang daming cut bago nawala yung ano eh. Nawala yung bola, 'di ba? Kasi kung ika-cut to cut yung gagawa yung 'di ba meron ako nagustuhan na ano niya na video na pumasok siya sa gilid ng washing machine tapos dinala niya yung video niya doon. 'Di ba? Bilib ako doon eh. Ang galing ng pagkakagawa niya doon sa part na 'yon. Hindi niya pwedeng gawin yun dun sa mismong ibang location. Kasi kailangan mo ng volunteer doon. Anong gagawin niyang ganon? Tao din ang gagamitin niya, yung cut to cut na yon. Pag kumuha siya ng volunteer na tao, mahahalata siya. Kung sarili niya naman ang gagawin niya at palalabasin niyang doppelganger, mahahalata din siya dahil nagawa niya na before. Siguro, pinilit niyang gumawa ng ibang style. Kaya ganun yung nangyari. Diba? Hello, Sir Jonathan Eugenio. Yung distortion ng camera usually sa mga wide angle lens, especially dun sa fish eye. Kaya dyan, nagpapagalingan ng mga lens manufacturer kung paano mami-minimize yung lens error, less error, mas mahal. Dinadaanan nila sa sa software eh. Yung ganyan. Yung sa Osmo na action camera ko, may doon na para matanggal yung fish eye eh. Inaano na nila eh. Sa software nila dinadaan. Hello, Ma'am Kopico, Ma'am Emilda Basquines, Sir GC719 at Ma'am Ashley Mendoza. Magandang gabi sa inyong lahat. So, yan lang po muna mga kababayan ko. Proceed tayo mamayang alas 10 sa ating main content. Magandang gabi.